Kingsman: The Secret Service. Nagsimula ang pelikula sa taong 1997 kung saan isang grupo ng secret agent ay pumasok sa kastilyo sa Middle East. Ginapos nila ang leader ng terorista para kunan ng impormasyon, ngunit habang iniinteroga nila ito, tumingala ang terorista kung saan nakatanggal na ang pin ng granada upang pasabugin ang sarili. Ang baguhang secret agent na nagngangalang Lee Unwin ay nagpasyang magsakripisyo upang iligtas ang kanyang superior na si Harry Hart, o mas kilala sa codename na Galahad. Pinakilala tayo sa dalawa pang agent na sina Lancelot at Merlin. Sinisisi ni Harry ang sarili sa pagkamatay ni Lee Unwin. Pagbalik nila sa London, binisita ni Harry si Michelle na asawa ni Lee upang iparating ang balita ng pagkamatay ng kanyang asawa. Binigay niya ang medalya bilang parangal sa pagkamatay ni Lee, ngunit dahil sa labis na pagluluksa ni Michelle, hindi niya tinanggap ang medalya at sa halip hiningi ang bangkay ng kanyang asawa. Kaya ibinigay na lang ni Harry ang medalya sa anak ni Lee na si Gary Unwin o Eggsy. Ang medalya ay may nakaukit na numero sa likod nito, kung saan pwede nila itong tawagan para humingi ng tulong at babanggitin lang nila ang katagang Oxford Nutbrogs kung sakali mang sila ay mapapasapanganib. 17 taon ang nakalipas, sa lugar ng Argentina, banihag ng isang grupo ng kriminal si Professor James Arnold. May biglang kumatok sa pinto, at nang buksan nila ang pinto, ito pala ay si Lancelot na ipinadala upang i-rescue si Arnold. May isa pang kumatok sa pinto, at nang lumapit si Lancelot, pinatay siya ni Gazelle. Si Gazelle ay isang assassin na nagtatrabaho kay Richmond Valentine, isang philanthropist at internet billionaire. Siya ang pasimuno sa pagkidnap kay Arnold. Dahil sa nabigo ang rescue mission ni Lancelot, hinikayat ni Valentine ang propesor na makipagtulungan sa kanya. Lumipat ang eksena kay Harry na pumasok sa tailor shop na tinatawag na Kingsman, na siyang headquarters pala ng Kingsman, isang private intelligence service na itinatag ng British elite noong World War I. Pumasok si Harry sa isang silid para umattend ng meeting sa kanyang superior na si Arthur at sa iba pang high-rankang Kingsman. Pinag-uusapan nila ang insidente patungkol sa pagkamatay ni Lancelot at nagpasyang mag-recruit ng panibagong ahente na papalit sa posisyon ni Lancelot. Matapos ang meeting, si Merlin, ang technical support operative ng Kingsman ay pumasok sa silid para ipahayag ang resulta ng kanyang investigasyon sa pumatay kay Lancelot. Pagkatapos nakiusap si Arthur kay Harry na ipagpatuloy nito ang nabigong misyon ni Lancelot at alamin kung ano ang pinaplano ni Professor Arnold at kung sino ang pumatay kay Lancelot. Pumunta ang eksena sa binatang si Eggsy. Nag-dropped out siya sa kanyang training para sa Royal Marines sa kabila ng kanyang katalinuhan at talento. Nakatira siya kasama ang ina, mapang-abusong stepfather na si Dean, at kanyang kapatid na sanggol. Palagi siyang hinahamak ng kanyang stepfather at hindi rin maganda ang trato nito kay Michelle. Mahal na mahal ni Eggsy ang bunso niyang kapatid na babae. Habang siya ay nasa bar, si Eggsy kasama ang mga kaibigan ay nagkaroon ng argumento sa kabilang grupo na siyang mga tauhan ng kanyang stepfather. Nagdulot sila ng komosyon sa loob ng bar kaya lumabas na lang si Eggsy kasama ang mga kaibigan. Paglabas ng bar, sinabi ni Eggsy sa mga kaibigan na nagawa niyang manakaw ang susi ng kotse ng kanilang kaaway, kaya agad nilang sinakyan ang kotse at pinaglaruan ito, kasabay ng pangiinsulto sa mayari na nakaaway nila sa bar. Ngunit nakapukaw sa atensyon ng mga nagpapatrulyang pulis ang ginawa ni Eggsy dahilan para sila ay habulin ng mga pulis. Ginawa ni Eggsy ang lahat para takasan ang pulisya ngunit nang sila ay makorner, hinimok niya ang mga kaibigan na umalis na at siya na ang baalang humarap sa mga pulis. Si Eggsy ay agad dinala sa istasyon at binantaang makukulong sa loob ng 18 months. Dahil dito naalala ni Eggsy ang medalyang binigay sa kanya ni Harry noon at nagpasyang tawagan ang numero nito at binanggit ang katagang Oxford Nutbrogs. Hindi nagtagal, dumating si Harry para i-absuelto si Eggsy. Pumunta sila sa bar at nagkaroon ng mataimtim na pag-uusap kung saan inilantad ni Harry na siya ay isang secret agent ng Kingsman at kasamahan niya ang ama ni Eggsy noon. Biglang dumating ang grupo ng mga tauhan ng stepfather ni Eggsy at pinaalis nila si Harry. Bukod pa dun sa pag-alis ni Harry ay ininsulto pa siya ng gang kaya ganito ang sumunod na nangyari. Manners maketh man.
Pag-uwi ni Eggsy, si Dean, na nabalitaan ang away sa pagitan ng kanyang mga tauhan, ay inatake si Eggsy. Sinubukang umawat ni Michelle pero binantaan lang siya ni Dean hawak ang kutsilyo. Mabuti na lang naglagay ng tracking device si Harry kay Eggsy at nagsalita sa pamamagitan ng device na irereport niya daw si Dean sa pulis kung hindi nito pakakawalan si Eggsy. Ang nalilitong si Dean ay sumunod naman kaya nagmadaling umalis si Eggsy kung saan pinapunta siya ni Harry sa tailor shop na tinatawag na Kingsman. Pagdating doon, nagkita muli si Eggsy at Harry at pinaliwanag ni Harry ang ginagawa nilang recruitment para sa bagong miyembro ng Kingsman na papalit sa posisyon ni Agent Lancelot. Pagkatapos nagtungo silang dalawa sa headquarters ng Kingsman kung saan si Eggsy at iba pang candidate ay kailangang malagpasan ang bawat pagsubok na inihanda sa kanila ni Merlin. Nakilala ni Eggsy si Roxy, ang babaeng candidate na ni-recruit din ng Kingsman agent, pati si Charlie, isang mayamang binata na madalas siyang maliitin. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, ito na pala ang una nilang pagsubok kung saan inilubog sila ni Merlin sa tubig, dahilan para mapilitan silang maghanap ng paraan na makalabas sa silid bago pa sila maubusan ng hininga. Sinubukang gamitin ng ibang candidate ang hose sa drain, ngunit si Eggsy ay mahusay na nadiskubre ang double-sided mirror sa silid at sinubukan niyang basagan ito. Dahil sa ginawa ni Eggsy, lahat sila ay nakapasa sa unang pagsubok. Matapos matanggap ang impormasyon mula kay Merlin na si Professor Arnold ay bumalik na sa trabaho na para bang walang nangyari matapos ang insidente ng pagkidnap sa kanya. Sinubukan siyang tanungin ni Harry kung sino ang pumatay kay Lancelot. Gayunpaman, habang ininteroga siya ni Harry, ang microchip na nakatanim sa leeg ni Arnold ay biglang sumabog na agarang ikinamatay nito. Ilang sandali lang, dalawang lalaki ang dumating at inatake si Harry bago tuluyang sumabog ang silid. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Valentine ang masama niyang plano. Sinadya ni Valentine magtanim ng microchip kay Professor Arnold, kung saan ang microchip na ito ay otomatikong sasabog kapag nakaramdam ng banta ang isang taong mayroon nito. Si Harry ay nasa ospital at kasalukuyang na-comatose. Sa kabilang banda, si Eggsy at iba pang candidates ay sumabak sa panibagong pagsubok. Pero bago yun, sila ay inatasang pumili ng gusto nilang aso na aalagaan na kalaunan ay magiging partner nila sa pagsasagawa ng kanilang misyon. Samantala, makikita natin si Valentine na hinihikayat ang king ng Sweden na sumang-ayon sa kanyang plano para sa microchip implant. Pumayag naman ang hari pero salungat naman sa plano si Prinsesa Tilda, kaya napilitang atasan ni Valentine si Gazelle na ikulong si Princess Tilda. Samantala, si Harry, na naka-recover na mula sa kanyang injury, ay handa nang ipagpatuloy muli ang misyon. Binisita siya ni Eggsy at ipinagmalaki na nakapasa raw ito sa ilang mga pagsubok. Pagkatapos sinabi ni Merlin kay Harry na nagawa daw nitong matrace ang explosion signal na pumatay kay Professor Arnold, kung saan ito ay produkto ng kumpanya na pag-aari ni Valentine. Pinanood nila ang isang video kung saan makikita si Valentine na pinopromote ang kanyang latest SIM card kung saan libre niya itong ipapamahagi sa mga tao at ginagarantiyahan niya ang mga tao ng libreng unlimited calls at libreng internet sa bawat users. Nag-disguise si Harry bilang isang bilyonaryong philanthropist na mag-i-invest ng malaking halaga ng pera sa kumpanya ni Valentine nang sa ganon ay makilala niya si Valentine ng personal. Kalaunan inimbitahan ni Valentine si Harry sa kanyang bahay. Si Valentine ay may suspetya na kay Harry kaya nagpasya siyang haluan ng nanotracking gel ang alak ni Harry upang mag-espiya sa mga galaw nito. Agad ipinaalam ni Harry kay Arthur ang resulta ng kanyang investigasyon sa pamamahay ni Valentine. Nalaman niya ang koneksyon ni Valentine sa isang hate groups church sa Kentucky. Sa kabilang banda, tumataas ang kaso ng pagkawala ng ilang state officials at ilang most influential na tao kasabay ng pagtaas din ng demand sa latest SIM card ni Valentine na mabilis nakapukaw sa atensyon ng maraming tao sa buong mundo. Samantala, si Eggsy at ilang candidate ay sumalang sa delikadong pagsusulit na tinawag na free fall kung saan sa pagtalon nila, huli na nang ipaalam ni Merlin na isa sa kanila ay walang parachute. Dahil dito, nag-team up ang grupo para malaman kung sino sa kanila ang walang parachute, ngunit dahil sa takot, ang ilan ay maagang binuksan ang kani-kanilang mga parachute hanggang sa huli, lumalabas na si Eggsy pala mismo ang walang parachute. Tagumpay na nakalapag si Eggsy at Roxy, at silang tatlo lang ni Charlie ang pumasa sa pagsusulit na ito. Sumunod na eksena, isang panibagong pagsubok para sa tatlo kung saan susubukin ang kanilang katapatan patungkol sa buong impormasyon ng Kingsman Secret Service. Sa pagsusulit na ito,
Tanging si Eggsy at Roxy lang din ang pumasa dahil sa kabila ng banta ng kanilang buhay, hindi pa rin nila inilantad ang impormasyon patungkol sa Kingsman, habang si Charlie naman ay nabigo dahil mas mahalaga sa kanya ang kanyang buhay. Matapos nun, si Eggsy ay pinatawag ni Arthur sa kanyang silid habang si Roxy naman ay pinatawag ni Merlin. Lumalabas na ito na ang huling pagsusulit nila para sa bagong susunod na miyembro ng Kingsman at papalit sa posisyon ni Lancelot. Sa kasamaang palad, ang huling pagsubok ay napakahirap para kay Eggsy kung saan kailangan niyang patayin ang kanyang aso. Tulad ng inaasahan, si Eggsy ay nabigo sa huling pagsubok kaya si Roxy ang tinanghal na bagong miyembro ng Kingsman at dinala ang codename na Lancelot. Bumalik si Eggsy sa kanyang tahanan kasama ang aso nito at masayang sinalubong siya ng kanyang ina, ngunit agad siyang nagalit nang makita niya ang black eye ng kanyang ina na kagagawa ng stepfather niya. Dahil dito kinumpronte niya ang kanyang stepfather pero bago pa siya makagawa ng aksyon, kinontrol ni Harry ang sinasakyan niyang kotse papunta sa bahay nito. Dismayado siya sa pagkabigo ni Eggsy sa huling exam. Inihayag ni Harry na ang baril na pinagamit sa kanila para patayin ang aso ay walang bala. Sinusubok lang pala kung hanggang saan ang kanilang emosyon alang-alang sa maisakatuparan ang kanilang misyon. Hindi nagtagal, nakatanggap ng balita si Harry mula kay Merlin, ipinapaalam na si Valentine ay susubukan ang kanyang produktong SIM card sa isang church congregation sa Kentucky. Agad nagmadali si Harry magtungo doon, at nagsuot siya ng salamin na may video transceiver. Nang malaman ni Valentine ang pagdating ni Harry, agad nitong inactivate ang SIM card, kung saan nag-trigger ito ng signal na nagdudulot sa mga tao sa simbahan pati kay Harry na mawalan ng kontrol sa sarili at maging bayolente. Hindi nila mapigilan ang kanilang sarili kung saan lahat sila ay nagpatayan, pero dahil sa taglay na kahusayan ni Harry, siya lamang ang tanging nakaligtas. Nang matapos ito, agad na pagtanto ni Harry na siya ay na-expose sa radiation dulot ng SIM card at lumabas na siya ng simbahan. Sinalubong siya ni Valentine at ipinaliwanag ang kanyang plano bago binaril si Harry at pinatay. Sa labis na pagluluksa, nagmadaling nagtungo si Eggsy sa headquarters ng Kingsman para makipagkita kay Arthur. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Eggsy si Arthur, na siyang leader ng Kingsman, na mayroong peklat sa leeg nito kagaya ng kay Professor Arnold, nagpapatunay na may nakatanim ding microchips kay Arthur. Dahil dito ibinunyag ni Arthur na nagawa pala siyang mahikayat sa pinaplano ni Valentine, kung saan plano pala ni Valentine lipulin ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng SIM cards gaya ng nangyari sa simbahan. Ang tanging makakaligtas lamang ay yung mga taong tinaniman ni Valentine ng microchips. Pagkatapos sinubukan ni Arthur patayin si Eggsy sa pamamagitan ng poison drink, ngunit batid na pala ito ni Eggsy kanina pa kung saan matalino niyang pinagpalit ang kanilang inumin habang hindi nakatingin si Arthur, dahilan para malasan ni Arthur ang kanyang sarili. Matapos nun, kinuha ni Eggsy ang microchip mula kay Arthur at binigay ito kay Merlin para pag-aralin. Pagkatapos gumawa ng plano si Merlin, Roxy, at Eggsy para pigilan ang masamang plano ni Valentine. Inatasan ni Merlin si Roxy na wasakin nito ang satellite ni Valentine gamit ang high-altitude balloons habang si Merlin at Eggsy ay pinag-aaralan pa rin ang microchips. Nagawang makuha ni Merlin ang impormasyon patungkol sa microchips, kung saan may kakayahan itong ma-counteract ang radiation mula sa SIM cards, nang sa ganun hindi maaapektuhan ang mga taong mayroon nito. Gayunpaman, hindi rin ligtas ang microchips dahil pwede itong pasabugin ni Valentine anumang oras gaya ng ginawa niya kay Professor Arnold. Agad lumipad sina Merlin sa bunker ni Valentine, kung saan magdi-disguise si Eggsy bilang si Arthur upang tugunan ang imbitasyon ni Valentine. Nagawang isahan ni Eggsy ang gwardya at tagumpay na nakarating sa party venue. Gayunpaman, ang kanyang pagpapanggap ay hindi rin nagtagal nang i-expose ni Charlie ang kanyang pagkakakilanlan. Sa mga puntong ito, sisimulan na ni Valentine ang kanyang plano na lipulin ang mga tao sa pamamagitan ng pag-send ng signal mula satellite hanggang sa bawat SIM card ng mga tao. Mabuti na lang tagumpay na napasabog ni Roxy ang satellite ni Valentine kaya nabigo ang kanyang plano. Pero sa kasamaang palad ay mayroon pa palang extra na satellite si Valentine, ngunit magtatagal pa ito ng ilang sandali bago ma-reactivate. Kaya may ilang sandali pa sina Merlin at Eggsy na umaksyon para pigilan si Valentine.
Nakaisip ng paraan si Eggsy kung saan inutusan niya si Merlin na ihak nito ang system ng microchip at pasabugin ang bawat tao na may nakatanim nito. Merlin, you're a fucking genius! Ligtas na nakabalik si Roxy at agad nitong tinawagan si Michelle na ikulong ang kanyang anak sa bathroom at itapon ang susi sa loob ayon sa mungkahi ni Eggsy. Sa parehong sandali, inactivate na ni Valentine ang signal na nag-trigger ng malawakang pandemonium riot sa bawat tao sa buong mundo. Ginawa ni Eggsy ang lahat para pigilan si Valentine, ngunit hinarap siya ni Gazelle sa matinding labanan. Pagkatapos pinatay ni Eggsy si Valentine sa pamamagitan ng prosthetic blade ni Gazelle. Dahil dito, nahinto ang pandemonium sa buong mundo. Matapos nun, bago lisanin ang lugar, nakipagtalik muna si Eggsy kay Tilda, ang Crown Princess ng Sweden. Sa pagtatapos ng pelikula, si Eggsy, na ngayon ay may codename na Galahad bilang kapalit ni Harry, ay binisita ang kanyang ina at nagmungkahi na titira na sila sa bagong mansyon ng masaya. Nang marinig ito, sobrang nagalit ang stepfather niyang si Dean at gustong bugbugin si Eggsy. Manners maketh man. Then shove your manners up your fuck.